JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Baldo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros Oriental. Hoy bata, anong ginagawa mo kasama yung mga bangkay na to? Mga magulang mo ba sila? Wika ni Gibo. Hindi po. Napadaan lang po ako, nakita ko sila eh. Hindi ko nga po kilala yung mga yan. Tugon ni Isko. Kung ganun, bakit may mga bulaklak sa kanilang katawan? Ikaw ba naglagay ng mga yan? Opo. Hindi ko naman kaya maghukay ng malilibigan nila eh. Kaya nag-alay na lang po ako ng mga bulaklak. Taga saan ka ba? At saka anong pangalan mo? Beloy po ang pangalan ko, taga kabilang bayan kaso sinunog na ng mga dayuhan ng bahay namin eh. Patay na rin ang mga magulang ko kaya wala na ako mapupuntahan. Piloy. Napakalamyang pangalan para sa isang manunugis. Simula ngayong araw tatawagin kang Isko. At ako magiging guru mo. Sumunod ka sa akin at gagawin kitang malakas sa mandirigma. Ang tagpong ito, ang bumago sa buhay ni Isko. Isang batang naulila ng digmaan, hinubog ng kalupitan ng panahon, hanggang siya na mismo ang naging pangil na sumasakmal sa mga tiwali ng lipunan. Sinanay ng isang matandang mandirigma, pinagtibay ng mga karanasan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang malambot na puso ng isang paslit. Napalitan ito ng malamig at malamlam na katauhan. Isang walang pusong mamamatay tao. Isko, mabuti naman at nakauwi ka na. Halika, saluhan mo ako sa pagkain. Hindi na po. Kumain na ako sa labas eh. Magpapahinga na po ako. Hindi kita inaanyayahan, Isko. Mukhang nakaligtaan mo yata kung sino ang kausap mo. Maupo ka sa mesa. May pag-uusapan tayo. Alam ni Isko ang reaksyon na ito. Alam niya rin ang mangyayari sa sandaling sawayin ang utos ng maestro. Bakit po maestro? Maingay ang ugong sa bayan tungkol sa isang bayarang pusakal na pumapatay ng mga opisyal ng pamahalaan. May alam ka ba dito? Po? Wala po akong alam dyan. Baka may mga taong kumikilos laban sa gobyerno. Ayon sa mga nakakita, ang ginagamit na pagpatay, matalas na bagay, itak o hindi kaya naman punyal. Nakakapagtaka, natatagpo na lang ang mga bangkay ng walang anumang paywatig, ni walang palatandaan kung sinong gumawa. Biglang nanlamig ang binata. Hindi ito nakasagot. Sa pagkakataong yun, alam na ni Isko na bistado ni Gibo ang kanyang kilos. Gusto ko magsabi ka ng katotohanan. Ikaw ba ang tinutukoy nilang bayarang pusakalis ko? Mukha ngang wala na ako may tatago sa inyo, maestro. Tama kayo. Ako nga ang tinutukoy nila. Pero wag po sana kayo mag-isip ng masama. Nagagawa ko lang to para bigyan daan ng isang pamahalaang mapayapa. Pamahalaang mapayapa. Sa tingin mo ba may ganun? Nabulag ka na ng maling paniniwala, Isko. Dinungisan mo lang ang pagkatao mo. Itigil mo na to habang maaga pa. Lumaki ko sa isang pamayanang sinira ng digmaan at korupsyon. Namatay ang mga magulang ko dahil pinaglaban nila ang karapatan sa lupa. Napilit na kinakamkam ng mga gahaman sa kapangyarihan. Nakita ko rin ng mantsa na unti-unting dumudungi sa katauhan ng marami. Kaya ginagawa ko to, maestro, dahil ayokong kalakihan ng mga susunod na henerasyon ang ganitong kagulong lipunan. Wala kang magagawa. Hindi solusyon ang pagpaslang. Sa tingin mo, ang mga taong nagbabayad sa'yo, matitino ba sila? Sige nga. Bakit nila kailangang ipapatay ang isang tao kung ang hangad nila ay kapayapaan? Kailanman, hindi naging sagot ang kamatayan.
Hindi ito makakapagbigay ng kapayapaan, Isko. Sa halip magdudulot lang ito ng mas malaking pigati at sigalot. Pasensya na maestro. Pero mukhang magkasalungat tayo ng ideolohiya. Napapanahon na siguro para umalis ako sa pangalaga mo. Hindi sa nagmamalaki kung yan ang iniisip nyo. Pero patuloy lang tayong haharap sa ganitong tagpo kung mananatili ako. Alibugha kang bata. Bahala ka sa gusto mong gawin. Malaya ka makakalis. Tumayo si Isko. Inayos ang mga gamit. Dumiretso itong lumabas ng pintuan. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis ang binata, tinawag ito ng maestro. Sandali. Hindi ka mabubuhay sa landas ng walang maayos sa sandata. Eto, dalin mo. Wika ni Gibo. Sabay hagis ng mahabang bagay na nakabalot sa tela. Binuksan ito ng binata. Nanlaki ang mga mata dahil ito ang sariling sandata ng maestro, ang kambal na Kris. Tinuruan kitang lumaban para magbigay ng katarungan sa inapi. Ngayon, kung sa tingin mo tama ang gagawin mo, gamitin mo ang sandatang yan upang bigyan ng daan ng kapayapaan, hindi ang karahasan. Hindi na nagsalita si Isko. Ngunit sa kaloob-looban nito, malaki ang pasasalamat niya sa maestro dahil sa lahat ng sakripisyo at pasensya nito. Naglakad palabas ng bakuran ang binata. Alam ni Isko na maaaring hindi sila magkita ng maestro. Kaya huminto siya. Nilingon ang taong nag-aruga sa kanya sa loob ng maraming taon. Nakatalikod ito habang nagpupulot ng mga kahoy na panggatong. Ginawa ito ni Gibo para hindi makita ng mag-aaral ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Napangiti na lang si Isko at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa isang bayan, napansin nito ang isang pangkat ng kalalakian. Nakasuot ng uniforme ng militar. May mga hawak na sandata. Inaabuso ng mga ito ang mga nagtitinda sa gilid ng daan. Kikilos sana si Isko para tumulong. Ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang balikat at nagsalita. Huwag kang makikialam. Mapapahamak ka lang, kaibigan. Marami nang gustong tumutol sa gawain ng mga yan eh. Pero walang nagagawa dahil hawak sila ng isang makapangyarihan tao. Napadaan lang naman ako eh. At isa pa, ano namang paki ko sa mga yan? Eh kung hindi pa kita pinigil kanina, susugod ka na eh. Alam mo, kilala ko mga kagaya mo eh. Tara, sama ka sa akin. Teka sandali, sino ka ba? Bakit naman ako sasama sa'yo? Sabihin na lang natin, pinadala ko dito para sunduin ka. Sunduin? Ano bang sinasabi mo? Bakit mo naman ako susunduin? Pwede ba lumayan mo ko? Hindi ba naghanap ka ng trabaho? Trabaho? Hindi ba sinabi ko napadaan lang ako? Makulit ka rin ah. Ikaw din, bahala ka. Sige, iwan na kita. Naglakad palayo ang lalaki. Nanatili si Isko sa kinakatayuan. Sa hindi kalayuan, nakarinig ito ng mga sigawan. Sa pagkakataong yun, nakita ng binata ang isang dalagang inaabuso ng parehong grupo ng kalalakian. Sa pagkakataong yun, hindi na nakapagpigil pa si Isko. Naglakad papalapit sa mga kalalakian, tinakpan ng kanyang muka. Walang pagdadalawang isip na sinugod ng mga ito. Isa-isang nagbagsakan ang mga kalalakian nang hindi nalalaman kung ano ang tumama sa kanila. Nagulat na lang ang dalaga nang biglang may humablot sa kanya. Inilayo siya sa lugar. Maraming salamat ah. Pero paano mo nagawa yun? Hindi mo na kailangan malaman. Sige na, mauna na ako. Akalain mo yun? Kailangan pang painan? Ikaw si Isko, hindi ba? Pasensya ka na pero naparito kami para sunduin ka. Ako si Mara at siya naman si Baldo. Bakit niyo ako kilala? Naging amo mo ang pinuno namin eh. Minsan ka nagtrabaho sa kanya
Naipaligpit ang alkalde ng kabilang bayan. Natatandaan ko nga. Pero tapos na yung kontrata ko sa kanya. Ano pang kailangan ng amo nyo? Nangangailangan kami ng mga taong kagaya mo. Nagustuhan ng pinuno ang trabaho. Napakalinis. Pulido. Halos walang nakapansin eh. Naunawaan ko ang sinasabi mo pero may usapan na kami ng amo nyo. Isang beses ko lang gagawin yung trabaho. Alam kong patakaran mo. Pero sa pagkakataong to, hindi lang isang beses. Napakahaba ng listahan ni Pinuno. Gaya pa rin ng dati. Mga taong garapal at sakim ang ililigpit mo. Paano ko malalaman na hindi yan patibong? Hindi na namin kailangan ng patibong para mahuli ka. Kung yan ang iniisip mo, kaibigan. Alam namin kung saan ka naglalagi. Napakadali para sa amin ang pasukin ng lugar na yun eh. Pero kagaya ng sinabi ni Mara, wala kaming masamang intensyon. Kailangan lang namin ng taong kagaya mo. Ngayon kung ayaw mo, wala namang problema. Malaya ka makakaalis. Hayaan niyo munang pag-isipan ko yung sinabi niyo. Magkita tayo sa lugar na to. 3 araw magmula ngayon. O sige, walang problema. Matapos ang pag-uusap, agad nang umalis ang dalawa. Naglakad na rin palayo si Isko. Naganap ng lugar na makakainan. Nakakita ito ng isang maliit na kainan sa dulong bahagi ng kalsada. Nag-iisa lang ito at wala ring bahay sa paligid. Napakabango ng nilulutong ulam na kahit sinong mapadaan, siguradong may engganyong pumasok. Ngunit mas malakas ang pandama ni Isko kesa sa kalam ng sikmura. Kahit alam ng binatang may mali, tumuloy pa din ito na tila sinasadyang ilagay ang sarili sa kapamakan. Pumasok si Isko sa karinderya, naupo sa isa sa mga mesa. Samantala, lingid sa kalaman ni Isko, sinundan siya ni Mira at Baldo. Nakaantabay ang mga ito at nagtataka kung bakit pumasok ang binata sa kubo. Ano bang iniisip ng taong to? Ang hirap intindihin. Hindi ko nga rin mabasa yung kilos niya eh. Siguro naman matalas ang pakiramdam ng taong yan. Alam niya na hindi taong nasa loob ng kubo. Malalaman natin sa ilang sandali. Maya-maya pa, biglang humagis palabas ng kubo si Isko. Kasunod ang isang malaking lalaki. Tumama ang binata sa puno at halos mabalatan ito sa lakas ng pagkakabagsak. Nagulat ang dalawa dahil biglang naglaho sa paningin ng binata nang muli itong magpakita nasa likodan na ng lalaki. Nakatarak na ang sandata sa batok nito. Nagkatinginan si Mara at Baldo dahil matapos itong pabagsakin ng kalaban, muling pumasok sa loob ng kubo ang binata. Ilang segundo lang ang nakalipas. Lumabas. Hila-hila ang isa pang lalaking nasa edad 40. Sa pagkakataong ito, nagpa siyang lumapit ang dalawa. Uy Isko, huwag kang gagawa ng gulo dahil paniguradong mapapansin ka na mga tauhan ni Alonzo. Alonzo? O sino naman yun? At saka alam niyo bang aswang yung mga nakatira dito? Oo, at hindi lang sa kubong yan. Halos kalahati ng baryong to, pinamumugara ng mga aswang. Pero hindi sila ang kinakatakutan ng mga tao, kundi si Alonzo. Pakawalan mo na yung isang yan, umalis na tayo dito. Hindi na nagawa pang magtanong ni Isko. Dali-daling tumakbo ang 3 palayo sa lugar. Pumasok ang mga ito sa isang malaking lumang bodega. Dito kami nakatira. Magpalamig muna tayo dito. Siguradong susundan ng mga alaga ni Alonzo ang amoy natin. Kapag tumuloy tayo sa bahay ni Amo, mababalahura yung lokasyon. Alam nyo, kanina pa magulo yung isip ko eh. Pwede ba huwag yun ang dagdagan? Ipaliwanag nyo kung sino yung Alonzo na yan. Siya ang mayor ng bayan. Maigpit na karibal ni Amo. Tiwali din ang taong ito at hindi lang siya basta tiwali. Sa sobrang pagkaumaling niya sa kapangyarihan, pati ang mga taong may kaalaman sa kulam, barang, kahit mga aswang ginagamit niya para masiguro lang ang bawat tagumpay.
Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Amo na upahan ka. Para patayin si Alonso. Dahil hindi namin kayang tapatan ng lakas sa mga tauhan niya. Ano naman sa tingin niyo magagawa ko? Nag-iisa lang ako eh. At saka hindi ako magpapakamatay para lang sa ambisyon ng isang tao. Pasensya na. Kung may gagawin man ako, yon ay para sa ikabubuti ng mga inosenteng nakatira dito sa bayan. Hindi na nakapagsalita ang dalawa. Talagang matatag ang paninindigan ni Isko. Naupo sa sulok ang binata. Piniling matulog. Ngunit hindi pa man nagtatagal. Biglang kumalabog ang pinto ng bodega. Mukhang nandito na sila, Baldo. Humanda ka! Dating gawi. O Isko, kung ayaw mong sumali sa gagawin namin, mas makakabuting tumayo ka sa gawin yun ha. Oo nga, baka tamaan ka ng mga patibong. Tumayo si Isko. Nagpunta sa itinurong lugar ni Baldo. Matapos ay marahang binuksan ang pintuan ng bodega. Isa-isang pumasok ang mga kalalakiyang nakasuot ng uniforme ng militar. Ngunit walang dalang baril ang mga ito. Hanggang sa naapakan ng isa sa mga kalaban ng tali na siyang naging dahilan upang gumana ang mga patibong. Nagliparan ang matatalas sa peraso ng bakal at mga sibat na gawa sa kawayan. Tinamaan ang lahat ng mga pumapasok. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, napakaraming nakaabang sa labas. O ano ka ngayon? Akala nyo ha? Wika ni Baldo, habang sinisipa ang isa sa mga namatay na kalaban. Nakita naman ni Isko ang isa sa mga kasama nito na mula sa labas. Nakaumang ang baril kay Baldo, kaya dali-daling tumakbo si Isko. Itinulak ito. Mukhang nagdiwang ka na maaga. Tumakbo na kayo. May mga kasamaan sila sa labas. Alam ni Isko, walang kalaban-laban ang dalawa. Kaya minabuti niyang harapin ang mga tauhan ni Alonso. Habang tumatakas, nakita ni Baldo kung paanong pinabagsak ng binata ang mga kalaban gamit ang 2 kris na ibinigay ng maestro. Halos walang natira sa mga ito. Ang ilan ay nagtakbuhan nang malamang wala silang panalo. Matapos ang laban, binalikan ni Baldo si Isko upang isama sa tahanan ng kanilang amo. Alam kong ayaw mong tinutulungan, pero kailangan mo nang umalis dito. Sigurado makakarating kay Alonso ang ginawa mo sa mga tauhan at hindi yun papayag na maagrabyado. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip ang binatang sumama kay Baldo hanggang sa makarating sila sa istasyon ng bus. Anong ginagawa natin dito? Bakit kailangan nating sumakay ng bus? Ililigaw natin ang mga tauhan ni Alonso. Hayaan nating isipin nila na umalis tayo ng baryo. Bakit ba kayo nandito? Gayong alam niyong mapanganib. Ang totoo dahil sa'yo, hindi kami bababa sa bayan ng walang importanteng dahilan ha. Kailangan namin ng tulong mo para tuluyang matalo si Alonso. Habang nag-uusap, napansin ni Mara ang isang lalaking papalapit. Inakala nilang kalaban nito, kaya kagad silang tumayo upang tumakas. Ngunit inawat sila ni Isko. Teka, sandali lang. Kilala ko ang taong yan. Wala kayong dapat ikatakot. Maestro Gibo, ano pong ginagawa niyo dito? Isang kaibigan ang humingi ng tulong sa akin. May nakapagbigay alam na dito ko matatagpuan ang 2 niyang anak. Kayo ba si Baldo at Mara? Paano mo nalaman? Sa palagay mo, ano ang dati kong trabaho, Isko? Hindi ba kagaya mo din? Isang bayarang pusakal. Ngayon sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo kasama ang 2 anak ni Don Luis. Oy, kayong dalawa. Sino si Mang Luis? Ang totoo, Isko, tatay namin ang tinutukoy niya. Tatay niyo? Bakit kayo nagsinungaling nung una? Kinakailangan namin gawin yun para sa kaligtasan namin. Kapag sinabi namin ang katotohanan,
Siguradong malalagay sa panganib ang buhay namin, pati na rin ni tatay. Wala nang oras. Kailangan niyong bumalik sa tahanan niyo. Isko, bantayan mo ang dalawang to. Magpapaiwan ako para harapin ang mga sumusunod sa kanila. Susunod din ako kagad. Maestro, hindi pangkaraniwang tao ang mga kalaban. May mga tangan sila at ang ilan sa kanila ay mga aswang. Sa palagay mo ba hindi ko alam yung tungkol dun? Sige na, ako nang bahala dito. Matapos nun, tumulak na ang mga ito pabalik sa tahanan. Pagdating, ipinakilala nila Baldo si Isko sa ama. Mabuti naman at nakauwi kayo ng ligtas. At ikaw, hindi ba ikaw yung inupahan kong pusakal noon? Anong ginagawa mo dito? Wika ng matanda habang nakatitig kay Isko. Tay, siya po yung nagligtas sa buhay namin. Yung nagdala sa amin dito. Tama pong sinabi ni Maratay. Si Isko po nagligtas sa amin. Kung ganon, maraming salamat. Makakaalis ka na. Hindi ko nakalang Don Luis pala ang pangalan mo. Di ko man lang natanong nung una nating pagtatagpo ah. Sa palagay ko, hindi naman na kailangan. Ngayon, ano pang inaantay mo? Pabuya? Syempre, sandali lang at kukuha ko ng pera. Huwag kang arugante ha. Hindi ko kailangan ng pera mo. Nasa panganib ang buhay niyo habang nag-uusap tayo dito. Nasa bayan ng maestro kong si Gibo. Hinahanap ang mga tauhan ng kaaway mo. Hindi namin laban to, pero nandito kami. Nasangkot sa gusot niyo eh. Hindi ko rin kailangan ng serbisyo ng isang taong walang ibang alam kung hindi pumatay. Kung ganun, mamatay ka kasama ng pera mo. Teka sandali lang Isko, huwag kang umalis pakiusap. Tay, ano ka ba naman? Wala na tayong ibang malalapitan. Siya na lang ang pag-asa natin, oh. Sa pagkakataong to, mas lalo kang walang pagpipilian. Maya-maya lang, nasa bakuran na natin ang puwersa ni Alonso. Nasundan kami ng mga kalaban, Tay. Pansamantalang hinaharang ng maestro ni Isko mga yun para makaalis tayo dito. Sige po, nakikipaglaban. Di ba kanina ko pa sinabi? Parang hindi mo naman kailangan ng tulong. Mauna na ako. Pasensya na Mara ha. Baldo, ayaw ng ama niyo sa akin. Habang nag-uusap silang apat, biglang kumalabog ang bubong. Umalingaw-ngaw sa paligid ang mga putok ng baril. Sigawan ng mga tauhan ni Don Luis na tila sinasalakay ng kung anong nilalang. Sandali lang. Eto naman, hindi mabiro eh. Pakiusap, tulungan mo kami. Ayoko pang mamatay. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Alonso, tapos ayaw mong mamatay. Ayos ka rin ah. Wika ni Isko, habang papalabas ng tahanan upang harapin ang mga kalaban. Binunot nito ang dalawang kris. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Walang kahirap-hirap na pinatumba ng binata ang mga tauhan ni Alonso. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang nilalang ang umatake mula sa likod ng binata. Nakatakip ang mukha nito, kaya hindi kaagad nakilala ni Isko. Ngunit laking gulat ng binata at hindi ito makapaniwala nang marinig ang boses ng taong umatake. Alam mo Isko, lagi kong sinasabi sa'yo na piliin mo ang tamang landas. Matuto ka makiramdam. Huwag magpapadala sa bugso ng iyong emosyon at huwag hahayaang matabunan ng damdamin ang iyong isipan. Pero ito ka, nasa maling panig. Kaya nandito tayo ngayon sa pinakayokong parte. Ang patayin ang sarili kong mag-aral. Maestro, anong sinasabi niyo? Bakit po? Teka, hindi ko maunawaan. Hindi ko po kayo lalabanan. Wala ka na magagawa, Isko. Mamamatay kang lumalaban o mamamatay kang puno ng kahihiyan. Patawad guro, pero hindi ako ang taong kikitil ng buhay niyo. Ikaw yung nagpalaki sa akin eh. Ikaw yung nag-aruga sa akin eh. Kailangan mong lumaban kung gusto mong mabuhay.
Wika ni Gibo sabay sugod. Sinalo ng binata ang kamay nitong may hawak na itak at pilit na itinulak palayo. Kung sa kamay niyo ako mamamatay, mas mabuti na ang ganun, maestro. Wika ng binata. Dinampot nito ang kris. Ibinigay sa maestro habang nakaluhod. Tumayo ka. Hindi ito ang prinsipyong itinuro ko sa'yo. Labanan mo ko. Hindi ako nagpalaki ng duwag. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may sumigaw mula sa malayo. Ano na, Gibo? Bakit hindi pa rin patay si Don Luis? Huwag mo sabihing pumupurol ka na. Napatingala si Isko. Nakita ang isang lalaki na may hawak ng baril. Mag-antay ka dahil may kailangan pa akong unahin. Leche, ako ang tatapos niyang kalaban mo, ha? Unahin mo si Don Luis. Itinutok ng lalaki ang baril kay Isko. Akmang magpapaputok na ito. Humarang ang matanda sa bala ngunit mas mabilis si Isko. Nagawa niyang itulak ang maestro bago pa man ito tamaan. Pasalamat ka, hindi ako tinatabla ng bala. Hangal ka talaga matanda kay, no? Kahit kailan hindi ka nang iisip. Wika ni Isko habang nakayakap sa likod ng maestro. Nilingon nito si Alonso at sa isang iglap, naglaho sa kinaroroonan ng binata at nang magpakita, napunta sa likod ni Alonso. Nakadantay na ang kris sa lalamunan. Magdasal ka na dahil ito na ang huling araw mo. Pakiusap, huwag mo akong papatayin. Kaya kitang payamanin. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Nakakatukso, ha? Pero wala akong pake sa kayamanan. Lalong-lalo na ako nang galing sa nakaw, ha? Magpaalam ka na. Biglang hinila ni Isko ang kris. Bumulwak ang dugo mula sa leg ni Alonso. Naglupasay ito sa lupa. Hindi matanggap na mamamatay siya ng ganun-ganun lamang. Tuluyang tinapos ni Isko ang labanan. Napatay ang sukob na mayor at binigyan ng kapayapaan ang mga tao sa bayan. Nang malamang patay na si Alonso, kusang nag-alisan ang mga aswang dahil alam nila wala na ang protektor. Laking pasasalamat ng mga tao kay Isko dahil sa binigay niyang kalayaan laban sa mapaniil na pamahalaan. Matapos ang kaganapan, wala nang nakakita kay Isko at kay Gibo. Ngunit patuloy na nabubuhay ang kwento nito dahil kay Baldo na siyang nakakita ng lahat kung paanong pinalaya ang kanilang bayan ng isang tao na tinawag niya na huling manunugis ng Negros na pumapatay gamit ang punyal. Ang susunod na kwento ay marathon. Request ni Kabayang Camille. 2 kwento na tungkol sa mutya. Mutya ng lupa, mutya ng sigbin. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ronnie. Taong 1999, Southern Cebu. Hindi maunawaan ni Ronnie kung bakit sinasabi ng lola niya na kakaiba siya sa lahat. Palagi nitong sinasabi na meron siyang kakayahan na hindi kayang taglahin ng sino man sa edad niya. Paslit pa lamang ito na ang naririnig. Ngayong namulat na sa realidad, ito pa rin ang sinasabi. Minsan pa iniisip na baliw ang matanda kung ano-ano ang sinasabi. Nakatayo ang tahanan sa gitna ng malawak na talayban habang sa unahan ay kakawyan. Paminsan-minsan lang may mapapadaan. Walang kapitbahay na malapit dahil ang buong lote ay pagmamay-ari ng yumaong lolong lumad sa lugar. Ang sabi ni Lola Gimena, kinakatakutan ang lolo dahil sa taglay na kakayahan.
Walang malinaw na paliwanag kung paano naging malakas. Ang sabi lang ay hindi basta-bastang tao. Sa tuwing itatanong naman, ang isasagot lang malalaman niya balang araw. Sa paglipas ng panahon, nagkaedad na itong si Ronnie. Sa puntong ito nanghina ang lola dulot ng katandaan, kaya naglakas loob na magtungo ng bayan para makapagtrabaho. Namasukan bilang kargador sa merkado, dito nakasalamuha ang iba't ibang klase ng tao. Dahil sa pisikal niyang pandak, idagdag pa ang kulay ng balat na itim at kulot na buhok. Suki ng pangungutya. Walang araw na hindi siya pinagkakaisan. Gayunpaman minabuting wag lumaban dahil kilala niya ang sarili. Sa oras na piliing magalit, walang sino man ang uubra. Nagpakumbaba siya. Hindi pinansin ang panglalait. Kaso nga lang, humantong sa punto na nasagad na ang pasensya ni Ronnie, lalo na ng tawaging agta. Direktang tumutukoy sa kapre na nakatira sa malaking puno. Wala siyang ideya kung bakit ito ang ginagamit na pangungutya, gayong higante ang nilalang. Hoy, Agta! Ang lit-lit mong tao, ang lakas mo magbuhat. 2 sako yung dala mo. Nag-aangas ka ba? Wika ni Paeng. Buhat-buhat sa magkabilang balikat ang sako ng bigas. Nagbuntong hininga si Ronnie upang pigilan ang inis. Paeng, pwede ba tumabi ka muna? May pasan pa akong bigas, nagmamadali yung pumakyaw nito eh. Padaanin mo ako bago pa ako pagalitan ng amo natin. Tugon ni Ronnie. Aba, ayos ah. Sumasagot na siya. Kailan ka pa natutong sumagot ha? Ang lit-lit mong tao eh. Ang sarap mong tirisin. Natawa sa sinabi ni Paeng. Hinampas-sampas nito ang ulo ni Ronnie hanggang sa bumagsak ang buhat ng mga sako. Nagtawanan ang ibang kasama na nakakita. Umalingaw-ngaw ang mga boses nito sa pandinig ng binata. Pinakalma muna ang sarili, pero sa sandaling hindi na kayang magpigil, pinakita ni Ronnie kung sino siya. Ang maliit na kamao ay dumapo sa mukha ni Paeng. Isang suntok lang sapat na para tumilapon ng ilang metro. Laglag ang panga na mga kasama. Hindi inasahan na ganun siya kalakas. Dali-dali silang lumayo nang umakbang ang binata. Pasensya ka na, pero hindi ko na masikmura yung ginagawa mo sa akin. Oo, malita kong tao, pero walang binatbat ang laki ng katawan mo sa taong tulad ko. Isang salita pa mula sa'yo, hindi lang pagdurugo ng ilong o pagkabasag ng mukha ang matatanggap mo sa susunod. Maliwanag ba, Paeng? Walang pagdadalawang isip na tumango si Paeng. Gumapang ito palayo sa takot. Dali-daling binuhat ni Ronnie ang sako ng bigas at dinala sa paglalagyan. Pagbalik sa tindahan, kinausap siya ng amo. Sa puntong ito tinanggal sa trabaho. Hindi inasahan ng binata na magkadugo pala ang may-ari at si Paeng. Nalinawan siya sa inaasta nito dahil sa isang salita lang mapapasunod ang amo. Gayunpaman, tumawa na lamang si Ronnie. Hindi kawalan sa kanya ang pagkawala ng trabaho. Bago umuwi sa kanila, naglibot muna sa lugar. Naghahanap ng bakanting pwesto na pwedeng pasukan. Naroon siya sa malayo, yung hindi abot ng tingin ni Paeng. Sa kabutiang palad, isang bigasan ang tumanggap sa kanya. Pinagbuhat lamang ng isang sako upang mapatunayan na kaya ang pagiging trabador. Natuwa ang bagong amo dahil sa liit ng pisikal na anyo, kayang-kayang pasanin ang mga sako. Pagbalik ng tahanan, naabutan si Lola Gimena na nagbubungkal ng lupa. Pero sa sandaling napalingon sa kanya, dali-dali ring tinabunan. Hindi na nakapagtanong dahil iniba ang usapan. Kapag ganito ang kilos ng matanda, hindi na siya nangungulit pa. Iha,
Wala ka pa rin bang nararamdaman sa panahong ito? Yan bang hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa sarili mo? Wika ni Lola Gimena. Nagtatakang napatitig si Ronnie sa kanya. Mababakas ang sabik sa mukha nito na malaman ang kasagutan. Bukod po sa palaging galit ang mga katrabaho ko, wala naman po. Bakit niyo po pala naitanong? Wika ni Ronnie. Nagbago ang reaksyon ng mukha ng matanda. Dapat sa mga oras na ito, nararamdaman mo na ang presensya ng iyong gabay. Ito ang sinabi ng lolo mo bago ipasa ang mutya ng sigbin. Ilang taon na nakalipas, dapat taglay mo na ang kapangyarihang ito. Kinapa ni Ronnie ang bewang na may nakataling kaperasong buto. Ngayon lang naalala ang bagay na ito. Sinasabing nagmula sa buto ng sigbin. Hindi siya naniwala nung una dahil para sa kanya. Katulad lamang ito ng habak na taglay ng mga kabataan upang magsilbing proteksyon sa anumang banta ng mga elemento. Subalit ngayon, nalinawan sa sinabi ni Lola Gimena. Ang sigbin sa Kabisayaan ay sinasabing mas mabangis sa anumang aswang, ibang uri ng lahi ng sigbin. Ang taglay nitong anyo ay isang pusa, pero ang laki ay mayahalin tulad sa aso. Palihim kong kumilos. Maliksi. Hindi mauhuli kahit antingero o albularyo ang tutugis. Kung pagbabatayan ang lugar nila, hamak na marami ng insidente na may kinalaman sa nilalang na ito. Halos taon-taon, nakakarinig ng pambibiktima sa partikular na daanan, doon malapit sa kawayan na nasa tabi ng kalsada. Kakawyan ang bahaging ito. Walang bahay na malapit. Nakakakilabot ang pakiramdam. Kapag sasapit ang takip silim o hindi kaya naman dapit hapon, wala nang maglalakas loob na dumaan o gumawi sa bahaging iyon. Lola, pwede bang tama na yung pananakot nyo? Kinikilabutan ako sa sinasabi nyo eh. Anong mutya? Ang mutya, Lola, nagmumula yan sa yaman ng kalikasan. Katulad ng kidlat, kulog, basta kalikasan, ngipin ng kalabaw at kung ano-ano pa. Hindi yan sa sinasabi mong aswang. Mutya nga, hindi ba? Mutya na kukontra sa isang nilalang. Tapos sasabihin nyo, mula sa nilalang na Lola. Parang hahaba ang usapan natin ngayon kung ano-ano na yung sinasabi mo eh. Hindi mo rin naiintindihan ang tangan mo, Ronnie. Pero hindi bali na. Hindi naman kailangan ipaliwanag sa'yo dahil ang panahon mismo ang magmumulat. O siya, tapos na tayo sa usapin, magpahinga ka na. Sinunda ng tingin ng matanda. Bumalik ito sa talayban at nagbungkal. Hindi niya ito inistorbo dahil baka magalit at siya ang pagbalingan. Nagbubungkal pa rin ng lupa kahit sumapit na ang dilim. Hindi maunawaan ni Ronnie ang kilos na ito. Nakailang tawag na siya para sa punan, pero nagbingi-bingihan si Lola Gimena. Nang wala pa ring pagtugon, lumapit siya at laking gulat sa nakita. May bangkay. Hindi na ito mapaliwanag dahil pera-peraso ang buto. Punit ang damit. Pasimple itong inahon ng matanda sa hukay. Napapigil ng hininga si Ronnie nang umalingasaw ang amoy. Lalong kinilabutan nang makita ang bungo. Lola, bangkay po ng tao yan Kanino naman po yan? Labi ito ng Lolo Rosalmo. Dito siya sa lupain inilibing. Ako lang din ang nakakaalam dahil ako naman ang naghukay at naglibing sa kanya. Ito ang kapares ng hawak mong mutya. Wala itong bisa dahil namayapa na ang lolo mo. Yang nasa iyo malakas. Kaso nga lang, kailangan mong pukawin ang taglay niyan. Dapat sa panahong ito gising na yan Nalalapit na ang pananalasa ng animal, kaya dapat handa ka. Tinitigan ni Ronnie ang binigay nitong peraso ng buto na inalungkat sa tabi ng yumao.
Kapareho ng tangan niya pero magaan. Ang nasa kamay, may kabigatan na ayon kay Lola Gimena. Ganon din kabigat ang kakaharaping responsibilidad na nagtatangan. Nasabi na ito noon pa man, pero hindi seneryoso sa pag-aakalang katuwaan lamang yon ng matanda. Ngayon na napapadalas ang pagbanggit, unti-unting napukaw ang atensyon. Lola, totoo po ba talaga yung sinasabi niyo? Natatakot na ako na naguguluhan eh. Para saan po ba yung tinatangan kong buto? Kasi kinukumpara ko eh. Yung ibang mga bata may gamit naman na ganito pero iba yung itsura ng kanila. Ibig sabihin ba mula talaga to sa Sigbin? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Ang gamit na tinatangan mo ay iba kumpara sa iba. Pero ang bisa niya ay para protektahan ng iyong sarili. Labanan din ang paparating na mga panganib. Si Lola naman kung makasabing mga paparating na panganib, parang sobrang daming dadating ah. Natatakot na tuloy ako. Abay, ewan ko sa'yo. Kanina pa ako nagpapaliwanag eh. Hindi ka pa naniniwala. Damuhong to. Pumasok ka nga sa bahay. Muna kang kumain. Ayusin ko ang labi ng lolo mo. Tumulong na lamang si Ronnie. Kumuha ng lumang kaban. Doon isinilid matapos balutin ng tela ang mga buto. Sa paglipas ng oras malalim na ang gabi, pero nakadungaw pa rin sa bintana si Ronnie. Lumalanghap ng sariwang hangin kasabay ng pagmamasid sa paligid. Mahaba ang tubo ng mga talahib, aabot sa balikat ng tao. Habang tanaw, napansin ng binata ang kusang paggalaw ng iilang parte. Parang inaararo ng mabilisan ang mga talahib. Sinundan nito ng tingin hanggang sa malinaw na nasipat ang nilalang. Sa unang tingin isa itong aso, pero katagalan ay nagiging pusa. Ang nakakakilabot pa ay nakaliyad. Mababa ang mga paa sa unahan kumpara sa likuran. Nakatayo ang buntot, maging ang mga tenga at nanlilisik ang mga mata. Dahan-dahang umatras ang binata kasabay ng pagsara ng bintana. Kaso nga lang, paglingon ay nasa harapan ng halimaw. Nanlumos si Ronnie. Nanginginig na tumitig sa nilalang. Naibulong pa ang pangalan nito. Sigbin. Isang kurap, mas lalong tumapat sa harapan niya. Ilang dangkal ang layo sa isa't isa. Inaamoy siya nito. Napapikit na lamang nang maramdaman ang kakaibang kilabot sa balat. Matigas ang balahibo na parang alambre. May amoy na sobrang tindi, hindi na halos makahinga. Ilang sandali pa, nakaramdam na lamang na merong naglalabas-masok na buhok sa ilong at bibig. Isa-isang hinila pero lalong dumami. Naging mas mabangis ang itsura ng Sigbin. Ibinuka ang bibig na lumaki ng lumaki. Akma na sana siyang lalamunin ng lumabas sa kabilang silid si Lola Gimena. Tumatawa ito. Sinasabayan pa ng palakpak. Ang hindi maintindihan ni Ronnie, ang simpleng pagtapik ng matanda sa nilalang. Naging maamo ito. Pumwesto sa tabi. Sa wakas, nagawa mo ng gisingin ang gabay mo, apo. At dahil narito na siya, ang kulang na lamang ay ang bisa ng mutya. Saka lang magiging aktibo kapag handa na ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Ang mutya ang magpapasya kung kailan ka magiging handa. Malalaman mo ang hudyat kapag meron kang naramdaman o naamoy na aswang. Pero syempre, hindi kabilang ang gabay mo. Teka, yung halimaw na yan yung gabay ko. Lola, kademonyoan to. Paano ako nagkaroon ng aswang? Mataas ang paggalang at pagtiwala ko sa pinaniniwalaan ko. Bakit Sigbin? Wika ni Ronnie. Ilang ulit pinoproseso sa isipan ang kaganapan. Subalit hindi pa rin maunawaan ng punto. Isang kaltok ang ginawad ni Lola Gimena. Hindi ka talaga marunong umintindi, ano? Ang hina ng utak mo. Hay nako,
mabuti pa siguro. Hayaan mong ang Sigbin na lamang ang magpaliwanag. Walang nagawa si Ronnie nang iwan siya ng matanda. Nagsara ito ng silid. Hinayaan siya sa presensya ng Sigbin. Nakipagtitigan. Nagmamadaling umiwas dahil kinikilabutan. Sa kabutihang palad na unawaan ng nilalang ang nararamdaman niya. Kusa itong umalis. Pasimpleng naglakad patungo sa pinto at tumagos. Nang mawala na sa paningin, saka lang nakahinga ang binata. Dahil dito, magdamag na gising. Maagang pumasok sa bagong trabaho, sinalubong kagad ng utos. Sako-sako ang bubuhatin patungo sa kabilang bodega. Sira ang sasakyan, kung kaya't mano-mano ang pagbubuhat. Naging madali kay Ronnie ang gawain dahil ang natural na lakas ay tila nadagdagan. Hindi niya alam kung paanong nangyari pero kayang-kayang buhatin ang 5 sako. Ilang metro pa ang lalakarin ni hindi man lang nakaramdam ng pagod. Halos siya na ang gumawa ng lahat dahil ang mga kasama hinihingal matapos magbuhat ng 1 sako. Pinuri siya ng lahat. Sa trabahong ito nakaramdam na tanggap siya ng bawat kasama. Grabe ang angas mo ah. Ang liit mo pero panghigante ang lakas. Paano mo nagawa yun? Yari ba sa bakal yung buto mo? Naku, parang tatanggalin na tayo, Obet ah. Wala na tayong silbi. Kayang buhatin ni Ronnie mag-isa yung lahat oh. Ang lakas mo pare. Sana ganyan din ako kalupit. Wika na mga kasama. Si Obet at Noli. Pumuri din ng iba. Pero ang dalawang ito ang madalas nakausap. Nagkataon lang siguro nung namahagi ng lakas ang ama. Dilat yung mata ko kaya nasa loko lahat. Nagtawanan na lamang sila. Pero napawi ang ngiti ng masipat-sipayng. Sumenyas ito. Gusto siyang palapitin. Dinala sa hindi mataong lugar. Nang makita ang iilang sunod-sunuran nito, alam na ang patutunguan. Sa bigasan ka pa talaga ni Mang Karding na masukan. Malas mo. Paano ba yan? Nakababatang kapatid yan ng lolo ko. Kapag sinabi kong tatanggalin ka, wala ka na namang trabaho. Gusto mo ba yun? Masyado ka kasing nagpapakitang gilas eh. Dumapo ang kamao ni Paeng sa tiyan niya. Kaso nga lang, nagtaka si Ronnie dahil hindi siya nakaramdam ng sakit. Hinamon pa ang binata na suntukin siya. Sumuntok naman ito. Ilang ulit niyang ginawa. Nauna pa siyang mapilayan kaysa masaktan si Ronnie. Dahil dito, sumugod na ang mga tauhan. Hinayaan niya naman na umatake. Natawa na lamang dahil walang epekto ang ginagawa ng mga ito. Nang makatsyempo siya naman ang gumante. Pinuruhan ang lahat upang magtanda. Wala ni isang nakatayo pagkatapos. Nagmamadali na rin sa pag-alis bago may makakita. 10 oras nang makauwi si Ronnie, kinagabihan sa dami ng trabaho. Bayad naman ang bawat oras kung kaya't hindi lugi. Kaso nga lang, nang makarating sa bahagi ng kawayanan, nagdadalawang isip na tumuloy. Dito ang madalas sa babalitaan na may umaataking nilalang. Marami na ang nakapagsabi. Maging ang mga kasamahan sa trabaho. May pinapakita pang galos ang iba. Kamot ulong tumingin sa paligid. Madilim. Punong-puno ng kawayan ang maaaninag. Hindi nagtagal kinilabutan ng umalingasaw ang amoy. Idagdag pa ang malakas na presensya. Mula sa unahan, napansin ng binata ang pares ng mga mata. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang gawi. Hindi naglaon na sa harapan na ang Sigbin. Hindi ito katulad ng nagpakilalang gabay. Sumagi sa isipan na baka ito ang aswang na umatake sa lugar. Unti-unting umaatras pero sumugod ito. Laking gulat ng binata sa paglitaw ng gabay na Sigbin. Ito ang nakipaglaban sa nilalang. Matapos masunggaban humandusay na lamang. Wakwak ang tiyan.
Halos mapugot ang ulo sa laki ng kagat sa leeg. Dito nasaksihan ang proseso ng kamatayan. Unti-unting tumigas ang katawan pagkatapos ay dahan-dahang naglaho. Nasundan na lang din ng tingin ang gabay na naunang umalis. Siya naman sa kabilang banda, nagmamadali na sa pag-uwi. Pagdating sa tahanan, nasipat si Lola Gimena sa hindi kalayuan. May kinakausap ito sa gitna ng talahiban. Kaso nga lang, wala siyang makita maliban dito. Kumbaga sa paningin niya hangin lamang ang naroon. Lumapit para mausisa. Kaso biglang huminto ang usapan. Lumingon ang matanda sa kanya. Kinaladkad pabalik ng tahanan at pinagalitan. Ronnie, sa lahat ng aswang na pwede mong patayin, yung alaga pa talaga ni Manang Lorena. Ngayon nagising na ang gabay mong sigbin. Susunod yon kapag nasa panganib ka. Kaso nga lang, yung alaga talaga ni Manang Lorena ang nauna. Lola, wala naman akong ginawa eh. Umatake yung sigbin, dumepensa lang ako. Alangan naman sabihan ko yung gabay ko na wag niyang patayin. Huli na nang mapagtanto ko eh. Kung tutuusin parang sariling pagpapasya niya yung ginawa niya. Kailangan mong kausapin ang gabay mo, apo. Sa oras ng panganib dapat merong komunikasyon sa inyong dalawa. Sa ngayon humanda ka dahil palapit na ang sakuna. Ilang beses ko nang narinig yung sakuna na yan. Ano po ba talaga yan? Bagyo? Lindol? Baha? Huwag ka nga magpatawa, Ronnie. Ang sinasabi kong sakuna, paglusob ng iba't ibang uri ng nilalang. Nakaugalian yan kapag may susunod ng tagapangalaga. Isa sa pinakadelikado ang nilalang na ito, kung kaya't sa unang yugto pa lang na magtatangan, susubukan na ang kakayahan. Dito malalaman kung karapat dapat ka nga ba. Napabuntong hininga si Ronnie. Napailing dahil hindi inaasahan na ganito ang magiging takbo ng buhay. Gusto lang naman sanang makaraos sa araw-araw, pero mabigat na responsibilidad ang biglang pinasan. Sa puntong ito, napansin ng binata ang biglaang paglakas ni Lola Gimena. Noong nakalipas na mga buwan, hindi na ito halos makabangon, pero ngayon daig pa ang kabataan sa pagkilos. Sa paglipas ng mga araw may umaaligid. Iba-iba ang amoy. Iba't iba ang bigat at banta ng presensya. Dito na rin napansin ng binata ang pagbabago ng sarili. Aktibo na ang mutyang tangan. Mabilis ang galaw. Nadadagdagan ng lakas at higit pa rito, malalaman kung may nilalang sa paligid. Kagaya sa mga oras na ito. Mababang uri ng aswang ang nakaantabay. Hindi maintindihan ni Ronnie kung bakit wala siyang takot na lumabas para harapin ito. Sumalubong ang halimaw. Dali-daling sumugod. Otomatikong kumilos ang kamay ni Ronnie para sakalin ito. Pagkatapos ay binalibag sa talayban. Nilapitan. Pinagsusuntok hanggang sa mabasag ang bungo. Labis ang galit sa pagkakataong ito. Hindi naman nakulangan dahil may lumitaw pa na aswang. Nakipagbuno pero kagaya ng una, humandusay matapos paulanan ng kamao. Wasak ang bawat buto sa ulo. Nang mapatingin sa unahan, naroon ang gabay na sigbin. Nakatitig lamang sa kanya. Simula pa lang ito, Ronnie. Sa susunod mas marami ang dadating. Siguraduhin mo lang na Hindi natapos ng matanda nang biglang umubo. Nagtataka rin dahil nung nakaraan ay bigla itong lumakas. Pero ngayon ay nanghihina na naman. Mabilis ang pagbagsak ng kalusugan. Nangayayat. Nanamlay. La, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit parang nagkakasakit kayo? Bigla kayong lalakas tapos bigla din kayo manghihina. Ganito siguro kapag malapit ng mamaalam. Kaya ikaw, siguraduhin mo na aalagaan ang sarili at harapin ang bawat hamon ng buhay bago ako mamaya pa. Hindi nakapagsalita si Ronnie. Sumikip ang dibdib matapos marinig ang habilin. Sa muling pagsapit ng gabi,
Oras nakauwi galing sa trabaho. Napahinto sa kawayanan ng maramdaman na may kasunod. Iba't iba ang bigat ng presensya. Hindi naglaon sumugod ang aswang. Tumama ang kuko nito sa mukha ng binata pero hindi nagtamo ng sugat. Bago makaganti ay may dumating na isa pa. 2 halimaw ang karap. Maitim ang balat ng mga ito. Nanlilisik ang mga mata. Hindi nagtagal nagsimulang gumapang ang buhok patungo sa kanya. Pumulupot sa leeg. Naglabas-masok sa ilong at bibig. Subalit walang epekto ang mga ito kay Ronnie. Pasimpleng hinila ang buhok at sinakalang aswang. Nabali ang leeg nito sa matinding pagkakahawak. Naalerto ang isa. Hindi naglaon ay umatungal. Naglabasan ang grupo ng sigbin. Nang titigang mabuti ang halimaw, sa isang iglap sumagi sa isipan ang imahe bilang tao. Walang iba kung hindi si Manang Lorena. Sumugod ang alagad nito, pero hindi nakalapit nang lumitaw ang gabay na sigbin. Hinarap nito ang kauri at walang kahirap-hirap na tinalo. Ganun na lamang ang pagsigaw ng aswang sa tanda ng galit. Ilang sandali pa bumalik sa anyong tao. Talagang ikaw ang sumunod sa yapak ni Rosala. Nasa tugo niyo ang pagiging maras. Noong kapanahunan niya, siya rin ang umubos ng mga alaga ko. Ngayong ikaw naman, lapastangan ka. Manang pasensya na po ah. Hindi ba kayo naman yung nauna? Kung sana sinabihan mo mga alaga mo na wag akong unahan, hindi tayo abot sa ganito. Ibang klase rin ho kayo ano? Akala ko normal na tao. Ang dami mo palang inaalaga ang demonyo. Lalong sumama ang tingin ng matanda. Nasundan na lamang ng tanaw ni Ronnie nang kusay itong umalis. Nang maglaho ang gabay na sigbin, tinahak na rin ang daan pauwi. Ito ang huling pagkikita sa matanda. Hindi na ginabi sa trabaho si Ronnie kung kaya't wala na ring naganap na kababalagan. Kaso nga lang, si Lola Gimena ngayon ay nasa masamang kalagayan. Butot balat na parang unti-unting hinihigop ang lakas at laman. Hindi makapagsalita, hindi makakilos. Nakaratay na lamang. Wala ring maunawaan si Ronnie sa pangyayari dahil wala ni isang manggagamot ang pumayag na masuri ang matanda. Sa tuwing may kausap, mababakas ang takot sa mga ito. Mang Polyon, ipapatingin ko lang naman si Lola Gimena eh. Bakit parang natatakot kayo? Manggagamot ka naman hindi ba? Suki ka din doon sa bigasan. Pagbigyan niyo na ho ako. Iho, unawain mo sana na hindi ako nagtataglay ng mataas na katungkulan. Kakarampot lang din ang kaalaman ko. Hanggang sa ordinaryong sakit lang. Kung mangasa ko mangialam sa kalagayan ng lola mo, hindi malayong sa susunod na araw, paglalamayan ang bangkay ko. Ronnie, pagpasensyahan mo na. Ikaw na lamang ang umintindi sa lahat ng sinasabi ko. Masyadong malang buhay para isugal sa delikadong sitwasyon. Tugon ng manggagamot bago nagsara ng pintuan. Nang masipat ni Ronnie ang bukana ng kakawyan, nakita na naroon si Manang Lorena. Napagtanto na kaya hindi pumayag ang nilapitang manggagamot dahil sa banta ng matanda. Hindi masisi ang mga ito. Gusto lamang protektahan ang sarili. May pagkakataon na pupuntahan ng binata ang tahanan ni Manang Lorena, kaso nga lang palaging wala. Ang sabi ng kapitbahay hindi na umuuwi ang matanda. Marami daw itong pagmamay-aring lupain at may kubo sa bawat lote. Inisa-isa. Sa pagbabakasakaling matatagpuan pero bigong mahanap. Hanggang sa sumapit ang araw na namayapa si Lola Gimena, ganun na lamang ang galit dahil sa hinuwa ng binata. Ang matandang halimaw ang nasa likod ng kamatayan. Taon nang lumipas muling nagkaharap ang dalawa. Hindi na halos makilala ang pisikal na anyo ni Manang Lorena dahil lapnos ang balat. Nadaanan sa kawayanan kasama ang huling alagang sigbin. Sa kilos nito ay siya ang inaabangan.
Buhay ka pa pala, Manang. Saan ka ba nagtago? Ang tagal nung huli tayong nagkita. Walang sagot mula sa matanda. Inihanda na lamang ni Ronnie ang sarili nang bigla nang umatake ang sigbin. Sa puntong ito siya mismo ang nakipaglaban. Hindi tinawag ang gabay upang patunayan ang kakayahan. Mabilis ang galaw ng aswang. Hindi masundan ng tingin sa biglaang paglaho. Bawat lingon, nasa iba't ibang direksyon. Subalit ang mutya ang dumidikta sa oras na ito. Nang sumugod ang nilalang, lumingon ang binata sabay sakal. Nang mawakan hindi na pinakawalan, umalingaw-ngaw ang daing nito. Makikita rin sa mukha ng matanda ang pagkabahala. Nakiusap pa sa kanya. Huwag gagabay ko, pakawalan mo siya. Ititigil ko ang pag-iiganti. Nang malaman na gabay ito ng matanda, lalong ginanahan si Ronnie na wakasan ng buhay. Sa pagkakaalala sa minsang kwento ni Lola Gemena, sa oras na mamatay ang gabay na nilalang, sasapitin din ito ng ginagabayan. Walang pagdadalawang isip. Hinugot ang mutya ng sigbin. Ito mismo ang tinarak sa limaw. Tinamaan sa puso. Pagkatapos ng pag-angil, sumigaw din ang matanda. Naramdaman nito ang paghihirap ng sariling gabay. Sinaksak ni Ronnie hanggang sa bumulagta. Naunang nalagutan ng sigbin. Patas na tayo ngayon, Manang. Pinatay mo ang lola ko. Katapusan mo na rin ngayon. Mainam na ang ganito para wala ng peste sa lugar. Dahil sa sigbin mo, marami ang namatay sa baging ito. Panahon na para magpahinga ka. Bilang pagtatapos ng buhay ni Manang Lorena, sinaksak niya ito. Nalagutan ng hininga ang matanda. Maya-maya pa lumapit ang gabay niyang sigbin. Ito mismo ang nagligpit sa bangkay ng matanda. Wala siyang ideya kung saan dinala dahil hinila ito patungo sa kakahuyan. Wala rin siyang balak alamin dahil sapat nang malaman tapos na ang suliranin. Ito na ang huling engkwentro ni Ronnie dahil nang maigante ang lola. Lumipat siya sa ibang lugar kung saan madalang mabalitaan ang mga nilalang. Sa bagong bahay, nakaramdam ng pagmamahal at pagtangkilik sa mga tao. Sa halip na kutyain, idinaan ng binata sa pagpapamalas ng lakas sa pagbubuhat, kaayusan sa partikular na gawain, kung kaya't puro papuri at bilib ang natatanggap. Gayunpaman, tangan pa rin ang mutya ng sigbin, pero bihira lamang gamitin. Dahil muli, wala ng aswang na nagagawi sa lugar. Kung meron man, hindi magtatagal dahil sa lakas ng presensya ng gamit. Kapag napapansin ng halimaw, ito na mismo ang kusang iiwas. Masalimuot man ang karanasan ni Ronnie, nawalan man siya ng minamahal sa buhay. Buong puso niya pa ring tinanggap ang gamit dahil ito ang kanyang kapalaran. Mabigyan ng lakas, makatulong kung kinakailangan, gamit ang kapangyarihan ng mutya ng sigbin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jessie. Taong 1993, probinsya ng Leyte. Hindi maiwasan ang pagtataka, lalo na kung dayo sa isang lugar. Kagaya ni Jessie, binata mula sa Maynila, nagpunta ng Leyte upang magpagamot sa isang albularyo. Ang ina na nagdurusa ng barang ang ipapagamot. Buwan ang lumipas, pero wala pa ring pagbabago sa kalagayan ng ina. Ilang ospital ang pinuntahan, ilang doktor ang sumuri, subalit wala ni isa ang nakapagbigay ng tamang lunas. Malaking halaga na rin ang ginastos para sa medisina na lalong nagpalala ng sitwasyon. Nang bumisita ang kaibigan ng ina, ito ang nakapagsabi ng barang.
Ito rin mismo ang nagbungkahi na ipagamot sa albularyo. Nagbigay ng pangalan at lugar. Eto sila ngayon. Nagtatanong kung saan matutunton ang nagngangalang Tiborcio. May pagdadalawang isip sa pagdating. May mga nagsabi sa kanila na ang hinahanap na matanda hindi madaling kasundo, na kung minsan hindi tinatapos ang panggagamot kapag nakasagutan ang kaanak ng pasyente o ang mismong pasyente. Binalaan na anuman ang sabihin nito, piliin na sundin kaysa sagot-sagutin. May pagkakataon na binigyan ng sumpa ang pasyente dahil sa hindi pagkakaunawaan. Imbis na tulungan, tinuluyan. Tinawagan ni Jessie ang kaibigan ng ina. Kinumpirma kung tama ba ang pagkakalarawan sa matanda na pinagtanungan. Ayon dito, tama ang lahat ng impormasyon, kaya bahagyang nag-alala si Jessie. Ugali kasi ng nakakatandang kapatid na kasama ngayon ang mag-usisa. Hindi titigil hanggat hindi nalilinawan. Ate Pem, makikiusap ako sa'yo ha. Pwede bang manahimik ka na lang mamaya? Isarado mo yung bibig mo kapag karap na natin yung albularyo. Kilala pa naman kita. Tutuloy na lang tayo kasi ang layo ng biniyahe natin kung aatras lang din ha. Isa ba? Isa-isip mo na para kay nanay ang ginagawa natin. Maliwanag ba? Wika ni Jessie. Kung makapagsalita parang ang sama ko ah. O siya, eto na yung sityo na tinuro nung tambay. Alin ba dito yung tahanan ng albularyo? Kubo raw pero kalbo naman ng lahat ng bahay oh. Tinignan ng binata ang paligid. Sinuri ang bawat tahanan. Hindi naglaon na tukoy ang bahay ng albularyo. Ang sabi ng pinagtanungan sa daan, may bungo ng ibon at pusa sa bukana ng bakod. Paglapit doon ay wala namang sumagot sa loob. Nakailang ulit sa pagtawag kaso parang walang tao. Hindi nagtagal umandar ang topak ng kapatid. Ayaw nito na maghintay at masyadong mainipit. Dumampot ng bato. Kinalampag ang bahagi ng bakod na yari sa yero. Kagad siyang pinatigil bago makabulabog. Subalit naagaw ang atensyon ng albularyo. Malakas at buong boses ang nagpatigil sa magkapatid. Maging ang ina na nakaidlip ay nagising. Lumabas mula sa kubo ang isang matanda. Magulo ang mahabang buhok. Gayon din ang bigote na kulay puti. Matagal nang tahimik ang lugar na ito, pero pinulabog ng mga dayo. Ano bang sadya niyo? Kailangan niyo pang kalampagin yung yero. Napakaingay! Wika ni Mang Tiborcio. Nandyan lang pala kayo, ang tagal nyo pang sumagot eh. Pero magpapagamot po kami. Nabarang po kasi yung nanay ko eh. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, iha. Sino ka ba sa inaakala mo? Ayusin mo ang tono ng pananalita kapag matanda ang kausap mo. Sinita ni Jessie ang kapatid na inirapan ang matanda. Ang binata na lamang ang nakipag-usap. Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Mang Tiborcio? May nakapagturo po kasi sa amin na mahusay kayo pagdating sa paggagamot ng barang. Etong nanay namin, biktima ho kasi siya eh. Nagbabaka sakali lang na matulungan nyo. Ang pangalan ko po ay Jessie, etong ate ko si Pam. Magkapatid kayo. Baka ampon yung babae. Ang bait mo eh. Halata sa boses at galaw. Samantalang yung isa, parang pinagli sa rebulto ng mga demonyo. Yung nanay mo, tama. Biktima ng barang. Mamanarangan ang uri ng sumpa at iilan sa laman ng nanay mo ay bulok na. Konti na lang din ang oras niya, kaya mainam siguro na magpaalam na lamang kayo. Kunot noong tumitig si Jessie sa albularyo. Hindi malaman kung sinadya ba ang pagkasabi o nagbibiro. Nang makitang seryoso ito, napabuntong hininga na lamang.
Manong, hindi ganyang klase ng tulong ang pinunta namin dito. Sabihin nyo na lang po kung matutulungan nyo kami o hindi. Alis naman po kami kung ayaw nyo eh. Tumitig ang albularyo sa ina na nakasakay sa wheelchair. Hindi naglaon. Maluwag na binuksan ang pintuan para imbitahan sila sa pagpasok. Walang paglagyan ng tuwa ng binata. Naglalaro sa isipan ang ideya na gagaling ang ina. Tahimik na pinapanood ang pagsuri ng albularyo. Naganda ito ng batya na binuhusan ng dinurog na bagay ang tubig. Binabad ang bimpo at pinatong sa noo. Nagsindi ng insenso. Tinusok ang daliri. Kinuhaan ng kaunting dugo. Pagkatapos ay nagsimulang sumambit ng mga kataga. Kinapa nito ang bahagi ng katawan na nagkulay lila. Bilog na bilog, na animoy tanda ng bugbog. Bagyang umaray ang pasyente. Nang diinan ay may lumabas na uod. Bawat parte ay meron. Isa-isang inalis. Dito napansin ni Jessie na unti-unting nakakahinga ang ina. Sadyang kakaiba ang mamanarangan. Maliit na uod ang ginamit pero kayang bulukin ang laman ng tao. Sasabihin ko na lang para alam ninyo, maalis ko ang barang pero ang pagkabulok ng parte, hindi maibabalik sa normal. Hindi ako salamangkero na sa isang salita, mapapalitan ng bago ang luma. Ano? Ang sabi nila mahusay ka tapos ganyan? Anong klaseng albularyo ka ba? Etong demonyeta na to, yung dela mo masyadong matabil. Kakasabi ko lang na maaalis ang sumpa ng barang, pero ang pagbabalik ng normal sa napinsalang laman ay hindi. Ulitin ko para malinaw, pag-alis ng barang lang ang magagawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Manong, kung sakali mang maalis ang barang, gagamutin nyo naman si nanay, di ba? Para maghilom yung mga laman. Ganyan! Mas mabuti pang ikaw lang yung magsasalita kaysa sa kapatid mong demonyeta. Ay nako. Aba syempre naman gagamutin ko ang kondisyon ng nanay mo. Mababawasan ang pagdurusa. Papagaanin ko ang pakiramdam niya. Inalis mo yung barang. Puro daldal tapos mamaya, nasa katawan pa ng nanay namin yung sumpa. Sumenya si Mang Tiborcio na patahimikin ang nakakatandang kapatid. Sinita naman ni Jessie. Sa kabila ng sinabi ng albularyo, kahit papano nakahinga ang binata. Sa pagkakataong ito ay may maaasahan siya. Matapos ang gamutan, pinagpahinga ni Mang Tiborcio ang ina. Sila ay binigyan ng unan at banig. Itinuro ang bakanteng pwesto ng sala. Hindi na rin nakapagreklamo dahil wala nang pagpipilian. Sa unang gabi na pagsilong sa bahay, hindi makatulog ang magkapatid. Hindi naman sa namamahay, sadyang may kakaiba sa paligid. Tinanong ni Jessie ang kapatid kung naririnig ba ang may hinang ungol, ang nangangamoy sunog na buhok, ang pabalik-balik na pagdaan ng anino sa pagitan ng maliit na siwang sa kawayan na dingding. Kung bubong ang pag-uusapan, para bang nahawi ang pawid. Sinulya pa ng binata ang kwartong kinalalagyan ni Mang Tiborcio. Mahimbing ang tulog nito. Sa kabila naman ay ang ina. Silang dalawa ng nakakatandang kapatid ay panay palitan ng tingin. Parang may halimaw sa lugar na to ah. Natatakot na ako eh. Patuloy sa pagmamasid si Jessie. Sumenya sa kapatid na huwag mag-ingay. Nang makatsyempo, dahan-dahang gumapang sa may bintana upang silipin ang nangyayari sa labas. Mayabong ang damo sa bahaging iyon, pero malinaw na nakikita ang nakatayong nilalang. Hindi maunawaan ng binata kung paanong nagkaroon ng ganong klase ng katawan. Hanggang tuhod lang nito ang mga halaman na kung ikukumpara sa tangkad niya ay lampas sa bewang. Isa pang napansin, mahaba ang braso na malapatpat
Ang mga daliri ay parang manipis na kahoy. Mahaba ang buhok na sumasabay sa galaw ng hangin. Hindi naglaon-nag-iwas ng tingin si Jessie nang lumitaw ang malaapoy na nanlilisik na mga mata. Nagmamadali sa paggapang pagbalik ng higaan, sabay talukbong ng kumot. Makaraan ng ilang sandali naliligo ng pawis ang magkapatid. Hindi na halos makahinga sa ilalim ng kumot dahil sa init. Idagdag pa ang umaalingasaw na amoy. Hindi nagtagal. Maririnig ang ingay na parabang pintong sumasayad sa sahig. Dahan-dahan, nakakakilabot. Sinundan ito ng may hinang pagtawa. Matinis ang boses. Inakala ng dalawa na sila lamang ang nagdurusa sa kababalaghan. Hindi pala. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tiborcio, kasabay ng kalampag ng bakal. Malakas ang boses habang nagmumura. Pinapakitang galit. Binuksan ang bintana. Hinagis. Binagsak ang mga bote ng alak. Maging ang gasera sa tabi ay hinagis na rin. Mga peste! Mga put! Na! Subukan mong lumapit. Tatadtarin kita ng pedong-pedo. Ayos ka mambulabog, kitang nagpapahinga matanda. Sige, lumapit ka nang magkasubukan tayo. Tumahimik ang paligid sa mga oras na yun. Umaalingaw-ngaw sa buong dako ang boses ni Mang Tiborcio. Malutong ang pagmumura. Sunod-sunod, naanimoy sukdulan ang galit sa mundo. Saka lang huminto sa pagbabasag ng maubos ang bote. Makaraan ng ilang sandali, napansin ni Jessie na unti-unting nawawala ang presensya ng nilalang. Tumigil na rin si Mang Tiborcio. Hinihingal na napaupo. Ayos ang pakulo mo, Manong ah. Ang lutong pang magmura. Malamang, kahit naman dito sa loob ng bahay may aswang. Ikaw yon. Ano gusto mong gawin ko, nag-iisip ka ba? Imbitahan ko dito sa loob. Ay nako, kayo naman, walang magagawa ang pananahimik nyo. Minsan yan ang magiging dahilan ng pagkamatay nyo. Kapag may napapansin na ganon, murahin nyo kaagad. Sabihin nyo, kilala nyo, kahit hindi nyo alam ang pangalan. Pakitaan ng tapang, dahil kahit papano, matatakot din yung mga aswang. Ano bang malay namin sa aswang-aswang? Wala namang ganyan sa lugar namin. Kaya ayoko magpatuloy ng dayo dito lalo na kapag galing syudad. Mga mangmang. Manong, maraming salamat po sa inyo ha. Kung hindi dahil sa iyo, parang hindi kami lulubayan ng aswang O siya, bumalik na nga kayo sa pagtulog. Titignan ko ulit ang nanay nyo. Baka may pumuslit na nilalang Huwag kayo mag-alala pero hindi na babalik ang aswang. Nakampante ang magkapatid. Gumaan ang loob kay Mang Tiborcio. Kahit masama ang sinasabi ng mga taga-sityo sa kanya, iba ang nararamdaman nila sa matanda. Nagtiwala ang magkapatid. Kinabukasan nagising sila nang magkamalay ang ina. Maayos nang nakakapagsalita. Nagagawa pang iunat ang katawan. Magaan ang pakiramdam. Kumpara noong nagdurusa na hindi halos babangon sa higaan. Nakakapaglakad na rin ito. Pero hindi muna pinapakilos ni Mang Tiborcio dahil baka mabinat at mabigla ang katawan. Nang hinalungkat ni Jessie ang pinagbihisang pantalon para kuhain ng pitaka, natigilan dahil wala na ito. Nagtataka dahil butas ang bulsa. Saktong mauhulog ang laman. Dito naalala ang siksikang pagbaba ng sakayan. Puro lalaki ang lumapit. Nadukutan. Nahihiyang humarap kay Mang Tiborcio. Manong, magkano po pala ang ibabayad namin? Pasensya na po kayo ha. Mukhang may kaunting problema. Nawawala yung pitaka ko Natawa si Mang Tiborcio. Ang sabi ay hindi siya nagpapabayad. Ang sa kanya lang, makatulong sa nangangailangan. Kaso nga lang para sa binata at sa ina nito,
Nakakahiya kung aalis na walang iaabot. Ano naman ang ibabayad nyo? Nawala nga ang petaka, hindi ba? Huwag nyo nang alalahanin. Hindi naman ako naniningil eh. Ano bang iniisip nyo? Ibabalik ang sumpa kapag wala kayong binayad. Hindi yan mangyayari. Hindi ako ganyan tao, huwag niyong isipin yan. Masyado kasi kayong naniniwala sa mga sabi-sabi ng taga-sityo. Ayos lang ako. Tumutulong ako ng walang hinihiling na kapalit. Pagsisilbi ko ito bilang albularyo. Tungkulin ko yan. Pero Manong, nakakahiyaho kasi. Ginawa niyo ang lahat para alisin ang sumpa sa akin. Tapos hanggang pagpapasalamat na lang ang maibabalik namin. Huwag ko kayo mag-alala. Gagawa kami ng paraan para kahit papano makatulong. Mariing tumanggi si Mang Tiborcio pero ang ina ang makulit. Ayaw umalis ng tahanan na hindi nakakapagbayad. Sumakto naman na anihan sa susunod na linggo kung kaya't ito ang naisip na paraan. Tutulong sa paggapas ng mais at iba pang produktong sakahan ng matanda. Wala nang nagawa ang albularyo kung hindi pumayag. Sa pamamalagi sa tahanan ng matanda, napatunayan na sa kabilang banda, mali ang pagkilala ng mga tao dito. Nariyan ang kagaspangan ng ugali pero hindi makakaila ang kabutihan ng loob. Nasaksihan ni Jessie ang malasakit ito sa kapwa, lalo na kapag may pasyenteng isasalba. Lingid sa kalaman ng karamihan kung ano ang kayang gawin ng nasa larangan para lang sa pasyente. Hindi lang karunungan ang binubuwis, kundi maging ang buhay. Isa sa nakakamanghang bagay kay Mang Tiborcio ang hindi pagkapagod. Halos isahang buhat ang sako-sako ng inaning mais. Nagsisimula ng madaling araw, gabi na natatapos, ni hindi napansin na pinagpapawisan. Ayusin nyo naman yung hawak ng solo. Madudulas ako niyan eh. Wika ni Mang Tiborcio para maalis ang tingin ng binata. Pasensya na ho kayo. Hindi ka ba napapagod? Buong araw ka po nagtatrabaho sa bukirin. Gabi na akong umuwi tapos ngayon didiretso naman sa susunod na gagawin. Hindi nyo ba alam yung salitang pahinga? Nasanay na ako sa ganitong buhay. Ganito na simula pagkabata hanggang tumanda. Sanay na ang katawan ko. Ikaw magpahinga ka na. Mamaya na ho siguro, kaya pa naman eh. Nga ho pala, sino-sinong may-ari ng mga bahay sa paligid? Ilang araw na kami dito pero wala akong napansin na may ibang tao. Tahanan ng mga kapatid ko. Sumakabilang buhay na eh. Ako ang bunso kaya ako na lang ang natirang buhay. 80 taon na rin ako. Malapit na rin sumunod sa kanila. Nagulat ang binata dahil tama ang hula niya sa edad. Namangha dahil sa kabila ng edad nito. Hindi gaanong kulubot ang balat. Hindi tugma ang pisikal na anyo. Nagpatuloy sa trabaho. Tinulungan si Mang Tiborcio sa pagbabalat ng mga mais. Hindi na malayan ang oras. Napagtanto na lang ang pagtilaok ng mga manok. Tumigil sandali para magpakulo ng tubig. Habang nagkakape, nasa labas ng bintana ang tingin ni Jessie. Hindi naglaon. Nagulat ng masipat ang nilalang sa matayog na puno ng nyog. Tao. Babae. Umaakyat sa puno ng pabaliktad ang katawan. Yung bang nauuna ang paa, nasa hulihan ng ulo. Kinilabutan ng binata kung kaya't lumingon sa kanilalagyan ni Mang Tiborcio. Hindi kailangang sabihin dahil nakita din ito. Yan ang baling tutuwad. Uri ng aswang na nakabaliktad habang umaakyat ng puno. Tinuring ng karamihan dito sa Leyte na isang alamat o kwento. Pero para sa akin totoo. Yan ang ebidensya. Buhay na buhay. Ilang ulit ko nang nakita pero hindi ko kilala kung sino talaga yan. Isa pa, wala na akong pakialam. Dahil hindi ko naririnig na mayroong biktima sa lugar eh. Umakyat lang naman ng puno, hindi lumalapit dito para magasik.
Napatitig si Jessie sa kinaroroonan ng aswang, pero kagad din nag-iwas ng isara ng matanda ang bintana. Nagbigay ito ng babala na kapag nakita muli ay huwag titignan, pansinin o kahit isipin man lang dahil malaki ang tsansa na mapapansin ito. Magiging biktima pa. Hapon na nang matapos ang pag-alis ng mais sa bawat busil. Mano-mano kung kaya't matagal. Ilang sako pa lang din ang natapos. Sa puntong ito, nautusang magakot ng busil at balat patungo sa kabilang sitio. May negosyante na bumibili nito para ipakain sa baka. Habang pauwi ay may nakasalubong na ali. Nakasalampak sa lupa. Nakasunod ang tingin sa binata. Hindi maunawaan ang emosyon ng mga mata dahil sa ilang ulit na pagsulyap. Para bang lalamunin siya. Binilisan ang lakad hanggang sa hindi na nakita. Subalit kahit wala na ito, naroon pa rin ang pakiramdam. Napansin ni Mang Tiborcio ang pananahimik ni Jessie. Iniisip pa rin ng binata ang nakasalubong na babae. Kagad namang nagkipit balikat at sinabing baka guni-guni lang. Tumango na lamang pero duda ang albularyo. Napansin din na parang hindi magsasalita ng katotohanan kung kaya't ito na mismo ang nag-usisa sa sariling pamamaraan. Pinunta ni Mang Tiborcio ang negosyanteng pinagdala ng balat at busil ng mais. Wala naman siyang kahinahinalang napansin maliban sa partikular na bahagi ng daan. Siya ang tipo ng albularyo na malakas ang pakiramdam sa natitirang bakas ng nilalang sa isang pwesto. Hinimas ang lupa at tinikman. Kagad dinura ng malasahan. Sa kabilang banda napangiwi si Jessie nang makitang tinikman ng albularyo ang lupa. May ideyang tumatakbo sa isip dahil ang pwestong iyon ay kinalalagyan ng ale kanina. Lihim na nagpasalamat sa mabilisang aksyon ng matanda. Sumunod siya nang tinahak nito ang daan pauwi. Bago maghapunan, napansin ni Jessie na hindi mapakali si Mang Tiborcio. Panay ng silip sa bintana. Ilang ulit sinuri kung maayos ang pagkakasara ng pinto. May itak na nakasugbit sa tagiliran at ang nakaagaw ng pansin ay kwintas. Isang bato na kulay lupa. Parang nasisiraan na ng bait yung kaibigan mong matanda. Tawagin mo kaya para magapunan na tayo. Para isang ligpit lang ng pinagkainan. Sinita ng binata ang kapatid. May ideya ito sa kinikilos ng matanda. Kaso nga lang hindi sigurado sa eksaktong dahilan. Gayunpaman ay sumalo ito sa kanila. Naunang matapos si Mang Tiborcio. Sa hagdanan ng kubo pumwesto ng upo. Nakahawak sa itak. Bumubuka ang bibig na parang may binubulong sa hangin. Hindi nagtagal dumakot ng lupa at tinikman. Nagmamadali sa pagsindi ng mga sulo. Tinarak palibot sa tahanan. Nagbaon ng matutulis na kawayan. Ang kilos na ito ang pinagtataka ni Jessie. Isa pa, walang sinasabi sa kanila. Manong matanong ko lang po sana, ano bang nangyayari? Bakit nagsindi kayo ng sulo paikot sa tahanan? Ano po bang meron? Iho, makinig kang mabuti sa akin. Siguraduhin mong nasa loob lang kayo ng kapatid at nanay mo. Ano mang ingay ang maririnig mula sa labas, huwag papansinin. Huwag niyo rin pakinggan. Magbingi-bingihan kayo. Huwag niyong bubuksan ang pintuan o bintana kahit boses ko pa ang marinig niyo. Nagkakaunawaan ba tayo? Ano po bang meron? Yung ale na nakasalubong mo kanina ay isang balintutuwad. Sinabihan kita na huwag mong tignan sa mata. Huwag mong pansinin. Pero naramdaman ko na lumabag ka. Hindi kita sinisisi. Nasaan yung tao yon kaya wala kang ideya. Tandaan mong mabuti ang sinabi ko. Sa loob lang kayo. Magbingi-bingihan anuman ang maririnig sa labas. Hindi nyo kailangan magbukas ng pintuan
Dahil ako mismo ang gagawa ng paraan kapag tapos na ako. Hindi na nakapag-usisa ang binata nang isara ni Mang Tiborcio ang pintuan. Nanlamig ang katawan sa salita nito. Dahan-dahang tinipon ang kapatid at ina. Sinabihan ng mga ito tungkol sa bili ng albularyo. Walang nakapagtanong dahil natatakot. Katulad ng sinabi ni Mang Tiborcio, may ingay sa labas. Yung tipo ng ingay na sa unang rinig ay kikilabutan maging ang kaluluwa. Idagdag pa ang alulong ng aso sa hindi kalayuan at dahil malakas ang apoy ng mga sulo sa labas, rumirehistro ang anino sa dingding. Maliban sa figura ng albularyo, meron pang isa. Isang babae na bahagyang nakayuko. Mahaba ang makuko. Tumutulo ang laway. Buhagag ang buhok. Kakaiba ang galaw. Tahimik nilang pinapanood ang galaw ng mga anino. Hindi man aktwal na nakita ng bakbakan. Sa pamamagitan ng rumirehistrong anino ay may ideya sa kaganapan. Malupit ang galawan ni Mang Tiborcio. Hindi may kakaila ang bilis ng halimaw, pero nauunahan niya ito sa lahat ng pagkakataon. Susugod pa lamang ito. Siya naman ay sinasalubong ang atake. Ilang ulit nagpaulan ng kalmot pero lahat ng ito ay naiwasan. Nang humagupit ang mahabang dila, dito naisahan ang albularyo. Naguguluhan din si Jessie dahil ang dila nito ay hindi naman umaabot sa kinalalagyan ng matanda pero batay sa kilos. May sumasakal. Hindi nagtagal, iginalaw ng nilalang ang dila. Kasabay nito ang pagtilapon ni Mang Tiborcio. Sa puntong ito kumatok ang nilalang. Tinangkapang gamitin ang boses ng albularyo. Walang nakinig. Walang nagbukas. Naging tuod na rin ang mag-ina sa labis na panlalamig. Lumakas ang kalampag na parang tatanggalin ng pintuan. Bago mangyari, nakagante si Mang Tiborcio. Tumagos ang itak sa katawan ng halimaw, kaso naibalik din sa pamamagitan ng kalmot. Gayunpaman hindi ito alintana. Sinaksak ng sinaksak ang nilalang. Hindi naglaon ay nalupig din ito. Nagbukas ang pintuan. Bumungad ang sugatang si Mang Tiborcio. May bakas ng sakal sa leg. Napuruhan ng kalmot ang balikat na umabot sa braso. Si Jessie ang nagsisilbing manggagamot alinsunod sa gabay ng albularyo. Sa kabutiang palad na agapan naman, pinakuha lamang ng lupa, binulungan ng orasyon at saka nilunok. Titig na titig ang binata. Nagtatanong ang mga mata kung paanong nakakagamot ang lupa. Nang mahimasmasan si Mang Tiborcio, pinagtapat ang bisa nito. Mausisa na mga mata. Mabuti yan, iho, nang malaman mo mga bagay-bagay. Napapansin ko rin ang pagtatanong mo sa kwintas at tungkol sa ginagawa ko sa lupa. Tinitikman at nilulunok. Ang ritual ng pagtikim ay para malaman kung sino ang kaaway. Kung nariyan ba siya sa lugar o papalapit pa lang. Ang pag-ihip ng orasyon, paglunok, nagsisilbing gamot sa espiritual na sugat at pinsala ng kaloob-looban. Lahat ng ito ay parte ng pamamaraan ng tangan ko. Ang mutya ng lupa. Pinakita lamang ito ni Mang Tiborcio. Hindi nila pwedeng hawakan. Namangha si Jessie. Napakalalim ng kaalaman ng albularyo. Ang buong akala ay hanggang panggagamot lang. Yung pala, may tangan na mutya. Mabilis gumaling si Mang Tiborcio. Ilang ulit nilapatan ng gamot at orasyon ang sugat. Nang magawa ng kumilos, nagpaalam na susuriin ang paligid kung may naiwan mang bakas ang aswang. Hindi nakasama si Jessie, hindi pumayag ang albularyo. Pagbalik nito, dito niya binahagi ang mga nasaksiyan. Habang sinusundan ng bakas,
Naabutan ito sa isang sitio kung saan meron pang kasamang kauri. Hindi inasahan ni Mang Tiborcio na marami ang lahi, pero hindi siya natakot. Nabigla lamang sa dami. Naghiingalo ang balintutuwad na nakalaban. Naghamon pa ang kapwa mga aswang, bagay na hindi inurungan ng matanda. Nang magsimula ang aktwal na laban, hindi nagawang makalapit ng nilalang. Dumakot ng lupa si Mang Tiborcio. Inihipa ng orasyon ng hangin sabay hagis nito. Nang tumama ay naging tuod na lamang matapos maparalisa ang katawan. Kagad siyang bumagsak. Hindi makapaniwala ang angkan. May humahakbang para sumugod, pero pinigilan ng isang matanda. Malakas at malinaw ang bigay na babala. Ang kaharap natin ngayon ay mataas na uri ng antingero. Saksi tayong lahat sa ginawa niya sa ating kauri. Kung susubukan niyong manlaban, hindi malalayo na uubusin tayo ng matanda. Kaunti na lamang ang lahi natin. Huwag na tayong mag-aksaya ng buhay. Antingero, ipagpatawad mo ang aming ginawa. Wala siyang ideya. Ako na mismo makikiusap. Umalis ka na sa lugar at mananahimik kami. Matapos ang kasunduan, nilisan ni Mang Tiborcio ang lugar. Inantay na lang din na mag-ina na matapos ang pag-aani ng mga pananim. Ang tulong ang magsisilbing bayad sa paggagamot kay Nanay Lena. Ilang araw ang lumipas bago umalis sa poder ni Mang Tiborcio. Ito na rin mismo ang umako sa gastusin pabalik ng Maynila. Bago ang biyahe, naglapat ng orasyon ang albularyo sa bawat isa. Layon na maiwan sa lugar ang anumang kababalagan na naranasan. Naging epekto dahil pagbalik ng tahanan, tila ba galing lang sa bakasyon. Naaalala na ginamot ang ina, pero naging malabo ang tungkol sa balintutuwad. Ang humaplos sa puso ng binata, ang pasekretong paglagay ng kakarampot na lupa sa bawat bulsa na isinuot nila noong pauwi. Hindi inasahan na ganong kabuti si Mang Tiborcio. Sinisigurado na makakarating silang ligtas sa anumang banta ng panganib. Bilang alaala at tanda ng albularyo, itinago ni Jessie ang lupa. Sa napapansin ng binata, habang tumatagal, ito ang nagbibigay ng gabay, lalong-lalo na kaligtasan. Patuloy ang kanilang swerte at magandang kalusugan sa buhay. Ito ay dahil sa ibinigay ng isang batikang albularyo, ang isang napakalakas na tangan na mas kilala sa katawagan na mutya ng lupa.